Isama rin po natin sa ating panalangin ang lahat ng mga taong dumaraan sa mabibigat mga pagsubok at problema. Panalangin natin ang ating bayan, ang buong bansang Pilipinas, ang buong mundo na kinakaharap natin, ang COVID-19. Ngayon ay ating ipinagdiriwang ang dakilang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng kapanganakan ng Panginoong Hesus na sa loob ng 500 taon ay nagpatibay sa ating pananampalataya bilang mga binyagan. At upang maging marapat tayo sa ating banal na pagdiriwang, ating pagsisihan ng mga nagawa nating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan. Turuan tayo magpatawad sa mga nagkakasala sa ating, patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandahang loob kami iyong nilikha, at sa iyong pagtatangkilik kami iyong pinadakila. Sa pagkakatawang tao ng iyong anak, kami iyong itinuring na hindi na iba sa iyo. Makapabuhay nawa kami bilang mga kapatid niya na totoong maikipagkakapuri mo. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan sa ipinahahayag ni Propeta Isaias ang pag-awit sa galak ng lahat dahil sa pagdating ng tagapagdala ng kapayapaan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Magmula sa bundok o kay gandang masdan, ng sugong dumarating upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan.
Ihahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Sion, ang Diyos mo ay hari. Narito, sisigaw ang nagbabantay, dahilan sa galak, sama-sama silang aawit. Makikita nila ang Panginoon sa Sion ay babalik. Magsiawit kayo mga buhong muog nitong Jerusalem, pagkat ang hinirang ng Diyos na Panginoon ay kanyang inaliw. Tinubos na niya itong Jerusalem. Sa lahat ng bansa, ang kamay ng poon na tanda ng lakas ay makikita ng mga ninalang at ang pagliligtas nitong ating Diyos tiyak na mahahayag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Humawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ng trumpeta na kasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo sa ating ang Diyos ay nagpahayag ng kanyang sarili ngayon sa pamamagitan ng kanyang anak at hindi na sa pamamagitan ng mga propeta tulad noon. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak.
Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. At kung paanong higit na di hamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din, siya'y higit na di hamak sa mga anghel, sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sino mang anghel, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Ni hindi rin niya sinabi sa kanino man sa mga anghel, "Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging anak ko." At nang susubuin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanyang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya. Ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong
handog na anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Merry Christmas po. Batiin nyo nga po yung katabi ninyo ng Merry Christmas kahit tanguan lang tayo. Marahil sa umpisa, nung papasok na Disyembre, lahat tayo nagtatanong, may Pasko pa ba? Tuloy pa ba ang Pasko dahil sa ating kinakaharap na pandemya? No? Hindi lang naman sa Pilipinas, kundi ito'y sa buong mundo. Alam natin kung gaano kabigat ang kinakaharap nating pandemya ng COVID-19. Tinatakda sa atin na hanggat maaari ay walang gathering. Kaya sabi, wala muna ang caroling ng mga bata. Wala muna yung mamamasko hanggat maaari. No? Kasi bawal ang mga batang lumabas. So ang mga batang dinadala sa mga ninong at ninang para sila'y magmano. Wala muna yung mga Christmas party na malakihan. Parang ito yung kasama sa Kapaskuhan sa atin, sa kulturang Pilipino. Kaya nga po napakasaya ng Pasko natin kung ikukumpara sa ibang mga bansa. Sa ibang mga bansa, wala lang. Mas mahalaga sa kanila yung Thanksgiving. Mas malaking okasyon sa kanila. Hindi katulad sa atin yung Pasko talaga. Kaya yung Paskong Pinoy ay grabe ang pagdiriwang, mga palamuti, disenyo, kasiyahan. Pero lahat ng ito ay dahilan sa sitwasyon nga ng pandemya ay tila baga isineset aside. Napakahirap. Kaya nagtatanong, tuloy pa ba ang Pasko? Oo naman. Ano, di ba? Tuloy na tuloy. No? Nagsikpang gabi tayo, nagmisa di gallo tayo, na tinutupad natin yung itinatakda ng protocols ng ating gobyerno, physical distancing, face mask, face shield, at siyempre yung sanitation sa pagpasok, titingnan yung ating temperature and everything. No? Magandang pagnilayan natin yung unang Pasko. Marahil siguro kahit itong Belen natin, di ba? Payak na payak. Simpleng-simple ang unang Pasko. Ang pagsilang ng ating Panginoong Jesucristo sa sabsaban, sa kainan ng mga hayop. Handun lang sila. Sa kadakilaan ni Kristo, makikita natin, simpleng-simple ang kanyang pagsilang sa mundo. At maybe, itong pagdinilay na ito, ang Diyos ay ipinapaalala sa atin, mag-reset tayo. Let's go back doon sa pinaka-basic, doon sa foundation. Kaya nga tuloy pa rin ang Pasko. Kahit unti-unti na pwedeng alisin ang mga disenyo, simplihan ito. Kaya nga tuloy pa rin ang Pasko. Kahit ang mga suot ninyo hindi mga bago. Marahil bagong ligo lang kayo. No. Pero hindi na yung mga bago talaga. Kasi nga iniisip natin, yung mga bago ibinibigay sa inyong mga anak, apo, sa mga kabataan. Pero binabalik tayo at nire-reset tayo ang pagtingin natin sa Kapaskuhan. Mga minamahal ko, hindi ito ang Pasko na ganito lang. Sa ating mga ninuno, nakaranas rin sila ng mas grabing Kapaskuhan at mas payak kaysa dito. Nung ikalawang digma ang pandaigdig, panahon rin ng Kapaskuhan, ang mga simbahan ay nasira dahil ito'y nabomba, napasabog. Ang ilang mga simbahan ay ginawang ospital.
Yung ilan na mga kaanak, hinahanap nila ang kanilang pamilya na hindi nila matagpuan. Ang ilan ay namatay. Pero, nagdiwang rin sila ng Kapaskuhan. Marahil, mas grabe rin sa ating pinagdaanan. Marahil ang ilan sa atin ay na rin mag-celebrate ng Pasko dahil ang ilan ay nawalan ng kaanak, ng kaibigan, ng pamilya, nagkasakit, nawalan ng trabaho, matinding pinagdaan ng problema, at lahat-lahat na. Pero mga kapatid ko, paalala sa atin, kaya nare-reset ito, kaya binabalik tayo sa basic, kaya ipinakikita sa atin ang sabsaban, ang bilin, upang ipaalala sa atin, ang Pasko'y hindi tungkol sa atin. Ang Pasko ay hindi tungkol sa karangyaan at kasaganaan. Ang Pasko ay hindi tungkol sa material na bagay o magagandang mga disenyo. Ang Pasko, mga kapatid ko, ay tungkol kay Kristo na siyang ikalawang persona ng Santissima Trinidad na niyakap ang ating pagkatao upang ipaalala na mahal tayo ng Diyos, upang ipaalala na kasama natin ang Diyos. Kaya sinasabing, Emmanuel, kasama natin ang Diyos, nananahan sa atin ang Diyos. Kung nagsimba kayo kagabi, ang ganda ng nangyaring simbolismo, ang nag-alay ng Niño Jesus, mga frontliners, isang sundalo at isang nurse, sila'y nag-alay ng Niño Jesus at inilagay ko po doon sa sabsaban. Mga minamahal, ito ang Pasko. Mula sa wikang Pesha, mula sa wikang Paskwa, na ibig sabihin, pagtawid. Tumawid ang ikalawang persona ng Santissima Trinidad sa ating buhay bilang tao, maliban sa kasalanan. Kaya nga, tayo'y sinasamahan niya sa ating pagtawid. Kung wala ang Diyos, mahirap tumawid. Kung wala ang Diyos, yung mga frontliners natin, sabihin nila, ayaw na namin, pagod na kami, na isa sa alang-alang namin ang aming buhay, ang aming pamilya, nagkakasakit kami, ayaw na namin. Wala namang hazard pay o ang hazard pay ay napakaliit, ayaw na namin. Pero kasama nila ang Diyos na tumatawid, kaya naipapaalala sa kanila ang kanilang misyon at gampanin. Kasama natin ang Diyos na tayo tumatawid kahit maraming mga karimlan at problema, pagsubok, kamatayan at karamdaman. Kasama natin ang Diyos na tumatawid na ipinapaalala sa atin, kaya natin ito. Hindi ko kayo pababayaan. Nandito ako na kasama ninyo. Kaya masaya ang Kapaskuhan. Pinapaalala sa atin, maaring lahat ay unti-unting humahalagpo sa ating mga kamay. Pero ang Diyos ay nananatili. Ang Diyos ay kasama natin. Kaya nga, mga kapatid ko, sa ating pagdiriwang na ito ng dakilang kapistahan ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo, paalala sa atin, ipanganak siya sa ating sarili, sa ating buhay, sa ating pamilya. Kung kanina sinabi kong napakagandang kontribusyon ng kulturang Pilipino sa buong mundo, kung ano ang Kapaskuhan. Paano ngayon? Meron pa rin ba tayong kontribusyon sa buong mundo? Dahil hindi na ganito ang Pasko natin, katulad na rin nila, meron pa rin po ang isang buhay na pananampalataya.
Yun ang ating ipinagdiriwang at yun ang ibinabahagi natin. Yung pananampalatayang Kristiyano, yung pananampalatayang Pilipino, na sa kabila ng lahat, hindi sumusuko at hindi umaayaw. Hindi nanghihinawa, hindi napapagod, hindi nawawalan ng pag-asa, hindi nawawalan ng pananampalataya. Bagkus sa lahat ng mga pinagdaraanan, nagiging matatag, nagiging matibay, dahilan sa bumabalik tayo sa basic, pananampalataya, pamilya, ang ating pagkapit at pagkatig sa Diyos. Mawala man ang lahat ng mga tila baga mga pinapahalagahan natin, pero ang Diyos ay nananatili sa atin. Isang mabiyayang Kapaskuhan po sa ating lahat. Amen. Magsitayo po ang lahat sa pagpapahayag po natin ng pananampalataya. Pag tayo umabot na doon sa punto ng nagkatawang tao siya, ihinto tayo, luluhod, uusal tayo ng panalangin. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo. Magsilugod ang lahat. Magsitayo ang lahat. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kanaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. mga kapatid, magkaisa tayong manalangin sa ating mapagmahal na Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang sumaatin at nang makamit natin ang kanyang awa at habag. Sa bawat panalangin natin itutugon, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa simbahan, upang ipamahagi nila sa lahat ng tao ang awa at habag na dulot ng pagkakatawang tao ng bugtong na anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa ating bansa, upang ang lahat ng mamamayan, kasama ng ating mga pinuno, ay magsikap na itaguyod ang lunas laban sa COVID-19. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa ating mga kabayang Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa o naglalayag sa dagat, upang ang diwa ng Pasko ay nahatid ni Kristo ay mapa sa kanila at gumabay sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa ating lahat na naritipon dito sa banal na hapag ng Eucharistia, upang ang pagkain ng buhay na ating pinagsasaluhan
ay ituring nating siya ring isinilang sa sabsaban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin ang aming panalangin. Sa katahimikan nating sambitin ang mga natatangi nating kahilingan. Ama naming nasa langit, binigyan mo kami ng kaligayahang maipagdiwang namin sa araw na ito ang pagsilang ng iyong anak na si Hesu Kristo. Pakinggan mo ang aming mga panalangin sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Makiisa po tayo sa pag-awit sa pag-aalay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ngayong dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng iyong anak ay iyong kalugdan bilang ganap na pagsamba at lubusang pakikipagkasundo namin sa iyo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo din. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Ang anak mong dinaiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong dinaiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaysa namang anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya.
ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso na si San Jose, kaysa na mga apostol ng lahat ng mga banal, lalo na sina San Francisco at Santa Jacinta Marto na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo bilang nagkakaisang pamayanan ng Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Aming kabiyadya sa lahat ng masamang pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang mga nagawa naming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ang ating Panginoong Heso Kristo. Siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Pinagpala tayong tumatanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipinapaalala po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon na hintayin po ang hudyat mula po sa ating mga tagapamahala sa pagpila. Sa ating mga taga-subaybay sa ating live streaming na hindi makatatanggap ng komunyon sa sandaling ito, sama-sama po nating darasalin. Panginoong Yesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahali pagkaloob mong ang sumilang ngayong tagapagligtas na nagdulot sa amin ng muling pagsilang sa iyong angkan, ay siya rin nawang magkaloob ng muling pagkabuhay, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Oratio Imperata, laban sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ng iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay.